Welcome po sa aming channel kung saan pag-usapan natin yung mga topic sa baka na bihira ma-mention at pag-usapan. Ang topic po natin ngayon ay ang livestock selling. Sige nga, tatanungin ko kayo, ano po ba yung livestock selling? Masasabing ito ang business ng pagbili at pagbebenta ng mga domesticated animals. Yung mga alaga nating hayop ay pwede nating pagkakitaan. May pagkakataon na magigipit si farmer at kakailanganin niya ng pera. Bago ko ipakita yung livestock selling na topic natin, ipapakita ko muna kung paano nasira yung pastulan namin. Gumagana na engineering, simple engineering. Lahat ay maganda, pero nung dumating yung super typhoon sa lugar namin, naapektuhan kami. Nasira yung kubo natin sa bukid at wala tayong nakuhang ayuda. Kailangan din ayusin yung mga nasira. Ngayon yung araw na magbebenta kami ng kambing. Dahil maraming anak yung kambing namin, ito yung nakita naming solusyon. Ipinapakita namin sa inyo na dapat nakadiversify din kayo. Ginagamit po namin yung mga kambing namin na pambenta. Sa oras kasi na may emergency tulad ng mga nasira, hindi naman kagad dapat natin ibenta yung buong baka. Magdi-dispose lang tayo o magbabawas lang tayo ng ilang kambing. Para masayang kayo dyan, marami kayo doon. Oo, may kaibigan kayo. Oo, pag bumili ka ng isa, malulungkot eh. Ganito dalawa doon na sa'yo. Ito yung pangalawang kambing na tinali. Ito naman yung pangatlong kambing. Tulad ng iba't ibang klaseng produkto, ang mga kambing ay pera din. Pwede natin silang ibenta para sa quick cash. On the spot din po nagkabayaran, bigay kagad ng pera. Kapag farmer ka, pangkaraniwan yung bayaran ng pera sa bukid din nagaganap. Dito makikita ang 4 na kambing yung binenta namin. Isinama ng bumili yung kanyang buong pamilya para idokumento yung gagawin niya. Maraming kambing yung namatay nakaraan kasi may dumaang bagyo. Sa amin yung nakasurvive at maraming ang bumili sa amin. Si kuya, 3 yung hawak na kambing, samantalang yung asawa niya ay 1 lang. At dito na nag-arise yung problema, ayaw lumakad ng 3. Pagmasdan din yung asawa niya, hatak-hatak din yung kambing. At dito na hinabol si ate ng aming baka.
Ngayon po, iuwi na ng mga bumili yung mga kambing na binili sa amin. Ilalagay nila sa kanilang motor yung aming alagang kambing. Tinatali lang nila ng maayos para hindi tumalon sa motor. Ano yung natutunan namin dito? Kapag may alaga kang hayop, sigurado meron kang maibebenta. Pag-exit nila. Babay na. Ngayon, binibilang namin yung kinita namin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 500. Nasira rin yung tindahan, kaya kailangan din nating ayusin. After 2 days, pinaayos kagad namin. Ready po tayo sa hamon ng buhay at magpatuloy. Sa amin, pastulan lang yung nasira, pero sa iba, bahay na nila yung nasira. Mapapansin na sobrang lakas ng hangin. Yung ibang buko, natanggal yung pinaka dahon nila lahat. Mapapansin na maraming nagbilihan ng construction materials. Naaalala nyo ba yung kinukuha nating dahon dati? Naubos yung dahon niya dahil sa bagyo. Dati hindi tayo nahihirapan. Nasa paligid lang yung pagkain ng mga kambing. Susungkitin lang natin dati yung mga dahon, tas meron ng pagkain. Nung naramdaman ng mga kambing na may malalaglag na dahon, agad-agad silang nagsipuntahan. Favorite nila yung dahon ng breadfruit. Mga kambing, alis muna kayo, baka malaglagan kayo. Dapat kasi madami-dami yung makuha natin para busog na busog sila. Halatang nagustuhan ng mga kambing yung nalaglag na dahon. Ilalagay natin to sa ipitan para madalian sila kapag kakainin na. Dati sinusungkit lang. Dahil bagbagyo, kailangan umakyat na. Napansin namin kapag sanay kayo sa farm, lalakas ang katawan nyo. Magiging American ninja kayo. Bihira lang po yung 64 years old na malakas pa. Kinakailangan natin laging binubusog yung mga alaga nating hayop. Okay lang na pakainin sila ng mga dahon at mga parte ng mga puno. Ang plano po kasi namin ay mapaanak kagad yung mga alaga naming kambing at maparami namin kagad sila. Kapag patuloy tayong nagsisikap, lagi natin ginagalingan, sigurado bibiyaan lahat ng ginagawa nating magaganda. Medyo dadamihan natin yung serving para makarecover kagad yung mga inahin na kambing. Sapat na yung mga nakuha natin. Kailangan na niyang bumaba.
Kapag katapos ng boba, iipunin na natin lahat ng nakuha natin at ibibigay na natin sa alaga nating mga hayop. Yung mga nakuha natin ay magsisilbing snacks nila. At pagkabigay natin, pinagpiestahan nila kagad. Kinakain din ng mga kambing at baka ang mulberry tree. Masarap ito para sa kanila. Maging yung mga tao, kinakain din yung bunga nito. Kapag buo yung loob mo na paramihin yung mga alaga mong livestock at makabenta rin kagad, sisipagan mo talaga at gagalingan mo. Kung titignan, parang mabagal lang mga pangyayari. Pero pag pinabilis natin, sigurado makikita nyo na nagtatagumpay tayo paunti-unti. Huwag kagad titigil kung hindi pa kailangan. Bagamat nahirapan kami sa disaster na nangyari sa pastulan namin, hindi ibig sabihin no na hindi tayo magtatagumpay. Ituring lang natin na lahat ng paghihirap natin ay balang araw ay magbubunga. Magandang balita, sa isang iglap, madami na yung pakakainin namin. Bagaman nagbenta tayo dati, nagamit natin yun para sa mga improvements. At ngayon, mas marami na tayong room na bakante. Sa tulong ni Lord, pinagtagumpay niya tayo. Ginamit niya yung kasipagan natin para pagpalain yung gawa ng ating mga kamay.